Makalipas po ang halos kalahating araw, under control na ang sunog na sumiklab sa isang gusali sa Divisoria sa Maynila sa gitna ng last-minute Christmas shopping ng ating mga kababayan doon. Pero kahit patuloy ang pag-apula sa sunog, dagsa pa rin ang mga mamimili sa Divisoria ngayong bisperas ng Pasko. May ulat on the spot si Maki Polito. Maki? Not allow us to speak with the manager. Shoppers This is dito sa absurd. Divisoria, no? Parang minor inconvenience lang itong sunog na naganap nga o kumalat sa gusali sa tabi mismo ng New Divisoria Mall. Makapal na usok at hilera ng mga bumbero nga lang ang palatandaang may aberya sa Christmas shopping. Sa tabi nga lang ng mga fire truck, buhay na buhay yung mga shopping ng ating mga kababayan. Hilera pa rin sa bangketa yung mga pamimilihan. Sari-sari to mula sa mga laruan hanggang sa prutas. Yung mga nakausap natin, naghahabol ng pang Noche Buena o kaya pamasko. Okay lang naman daw na may sunog sa tabing gusali. Total, marami naman na raw bumbero at mukhang hindi na kumakalat. Kaya pwedeng ituloy ang pamimili. Di ganon karami ang mga umuusyoso para panoorin ang pagpatay sa sunog. Karamihan talagang abala sa kanilang pamimili. Sayang din naman daw kasi ang pagkakataong samantalahin yung bagsak presyo dito. Pero sa dami ng namimili at sidewalk vendor, ang sikip ng mga kalye, Pia, ang hirap nga maglakad sa sobrang siksikan. Ito rin yung dahilan kung bakit hirap makalapit yung mga fire truck. Pero yung presyo, lalo na ng mga prutas, mura pa raw. Magmamahal pag malapit na yung bisperas ng bagong taon. Halimbawa, sa ngayon, mabibili pa ng 5 for 100 pesos yung mga orange. Sa New Year, 3 for 100 na raw. Ganito rin yung presyo ng mga mansanas. Yung mga seedless orange na nakita natin, binibenta ng 100 pesos per kilo. Pero maging ito, magtataas na rin daw kung malapit na nga yung bisperas ng bagong taon. Yung kiat-kiat o yung mga maliliit na orange, binibenta ng 20 to 50 pesos kada balot. Yung melon naman, 35 pesos kada piraso. Pinakamahal na nakita kong prutas sa Pia, yung cherry na nasa 900 pesos per kilo. Sa ngayon, mausok pa rin yung mga nasunog na gusali, kaya hindi pa dinedeklarang fire out. Dalawa yung iniimbestigahang dahilan ng mga bumbero. Una, pumutok yung lamppost at may pumatak sa lona sa ilalim. May firecrackers daw dun sa ilalim ng lona na ibinibenta at doon na raw kumalat. Yung isa naman, faulty electrical wiring sa mga lumang gusali na imbaka ng mga highly combustible material tulad ng office supplies. Nagkalat din yung mga nasirang paninda sa kalye dahil sa sunog tulad ng mga prutas, mula kasi ito dun sa mga ibinibenta sa bangketa. Ito naman yung pinupulot ng ilan para makalakal. Pia? Makilinawin ko lang, mula nung unang sumiklab yung sunog, hindi ka na ilang ilikas or isara muna pansamantala yung ilang mga stalls, yung mga estante dyan sa Divisoria? Alam mo, hindi, Pia, sa nakita natin, it was actually difficult to reach yung lugar kung saan yung nasunog na gusali dahil even in the immediate vicinity nung gusali na nasunog, talagang buhay na buhay yung bilihan. So punong-puno even yung mga kalye, ang daming mga sidewalk vendors, maraming nagbebenta sa bangketa. And right beside yung gusaling yon, katulad nga nung nabanggit ko kanina, ay yung New Divisoria Mall. Pinasok pa nga namin yung New Divisoria Mall. It's business as usual. Maraming namimili, marami ring ibinebenta. Pia. Alright, so Maki, naalala ko isang linggo, sabi mo yung pamorningan dyan, tuloy-tuloy na hanggang bagong taon, ganun pa rin naman? Pamorningan pa rin, Pia. Sinasabi nga sa atin dito, ay hanggang matapos ang buwang ito, hanggang 31, talagang pamorningan pa rin yung Tiangge dito. Pero ngayon kung yung traffic, ganun pa rin naman yung traffic, lalo na dun sa looban. Dahil dun sa Tiangge, katulad nga nung nabanggit natin dati, nasa mga kalye na, sarado yung ibang mga kalye. Kung di man sarado, makakadaan. Pero sobrang sikip, sa sobrang bagal ang takbo ng mga sasakyan. In fact, even walking, sabi ko nga, is an extra challenge. Kahit na maglakad ka lang dito sa mga kalye, sa likuran at sa gilid ng mga shopping mall dito sa Divisoria, extra challenge kahit maglakad dahil sa sobrang dami ng namimili. Pia. So Maki, kung ikukumpara mo doon sa nung nakarang linggo, nung nandun ka, ganun pa rin yung siksikan, yung bilang ng mga tao, pareho lang? Ganun pa rin, Pia. In fact, I don't know pero feeling ko nga mas marami ngayong araw kasi mas masikip yung paglalakad ngayong araw. Kaya sa nung huli tayo nga nandito, mas
mas masikip, mas mahirap maglakad. Kaya ewan ko lang, I don't know the crowd estimate, pero mas marami pa atang namimili ngayon na bisperas na ng Pasko. So, ang Pinoy ay talagang mahilig pa rin sa last-minute shopping. Naku, Maki, salamat at Merry Christmas. Si Maki Pulido po, nagulat live mula sa Divisoria.